Convenience store siya para sa bibili na ako, samahan niyo ako. Sasakay din ako ng kotse. Yung angkas. Samahan niyo ako. Hintayin natin yung right. Ang daming motor. Ganito ang mga motor dito. So, pag-aangkas ako. Kung mapapansin ninyo, yung mga helmet dito ay parang pang bike lang. Sobrang dami. Sana kaya yung aking sabi 1 minute. Check ko lang. 1 minute. Sa kabila medyo traffic. Rush hour na kasi past 5 na. So, marami din lalabas na. Ayan na yata yung Circle K? Edna? Yeah. Circle K. Thank you. Lang ha. Ayan, good. Ayan. Medyo malapit ang naman ang sulit. Kaya lang, first time, di pa kasi ako nakakarating dun. So, drive muna tayo. This is what na nasa Liban Beach, Thankful District. Language yan. Maraming language yan. Ng mga buildings. Parang nasa Bali. Ito na mga buildings dito. Makikita ng mga buildings. Kape talaga. Sorry. Em hỏi tại sao mình đã cho mày đang ngủ để thức dậy tôi được sống như trong mơ không mất thời gian đâu viết các câu nhạc giống như cách bạn than sầu đưa anh ra đi đứng như trên trang đầu bởi vì ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó những câu chuyện là sau đó và cái giá của sự sang giàu chỉ sâu lần đầu khi lên sóng biết cái drop của mẹ anh khác nghe và đó thì chỉ là mới đây Sorry. nổi tiếng không Iwan ko pa yung, hindi ko pa maibabalik kay Manong yung ano, yung kanyang helmet. Nakakaloka. Ayan, ito tayo. Super okay.
halos ganun din yung mga ano meron sa atin. Ito kasing Circle K, ano to Korean convenience store. Korean ang may-ari nito. So, 10,000 times 14 30 plus 12 hindi na pasta. Tapos meron silang CR. Tapos may kainan. Okay, magtatambayan. Mamayaan tayo kung ano yung drinks natin. Ano yung transfer naman? Yung ating do you transfer to bank money transfer? Wait lang. Everything is so much. Nandito ako sa Circle K. Nagtatry ako mag-transfer. Nawawala ko yung aking ano ba yun? QR code. Nakakaloka. Hanap muna tayo ng kain habang hinihintay ko yung QR code. Ay! Ano nga ba sa akin? Ay, gusto ko to Mogu. 22. Sa atin, ano to Mogu. Ay, ano tayo dito? Nasa 50. O, ganun din. Halos ganun din. Gusto ko tong white. Eto, lychee gusto ko din. Sige, try natin siya. Ay, miss ko. Wala, mas malamig. Parang gusto ko mas malamig. Paras lang naman talaga. Try natin baka mas malamig yung nando sa likod. Parang naghahanap ako ng lamig. Ay, Mogu. I miss Mogu. Kasi, ba kumain ako ng isda. Parang gusto ko ngayon uminom ng soda. Kasi, ilang araw na puro ako isda. Parang feeling ko ang lansa ng ng aking panlasa. Sister, may combo siya. Ano ba itong combo? So, ang dating 31 peso, may Coke. At kumuha daw ako ng Coke, ay meron. Ito, may combo daw siya. Ito. Try natin. Kung meron na. Ano ba? Sabi dito, ito rin nakita ko doon. So, try natin. Kung may combo nga ito. Ayun. Meron siyang try natin. Ayan daw ang makukuha niya eh. Meron din. So, try natin kung ano lang. Actually, ayun naman talagang mag-shapes. Ayun, para rin talaga siyang 7-Eleven. Ano din ang meron dito. Natutuwa ako sa notebook nila. 29.11. Okay. Yan, may ganito yung nila. Yung notebook nila. Halos lahat may ganito. May line. Mahilig kasi ako magsulat ng kung ano. Kailangan ko ng notebook. Mahilig po ako mag-aral-aral. Aral-aral kunyari. Pag nasa bahay ko ako, wala akong klase, ako lang mag-isa, gusto ko pa talaga nagsusulat ako at nagbabasa. Ayun ko po. Kaya okay lang sa akin mag-isa sa bahay. Kasi
nagbabasa at nagsusulat ko talaga. At nag-aaral. Aywan ko ba, nakahiligan ko lang. Kaya yung mata ko talagang totally nasira. Ayan, yan po. Might as well siguro try kong magtambay-tambay. Ayan. So, hindi natin. Kuha ko nito isa. May note. May ball. Isa na lang kaya yung ball. Alam, hindi ko gusto. Jipe. Hindi ang ganda yung... Ay, dala ba akong ballpen? Meron naman. Ayan. So, kukunin ko yung notebook na yan. Ayan, dumating na yung... Ayan. So, naghihintay ako ng QR code. So, ano kaya yung ibibigay doon na na card. Nakatawa yung mga dito, candy. Katulad niyan, kiwi, mga fruits. Kaya minsan natatakot din akong bumili kasi hindi ko alam kung ano yung mga lasa. O, diba? I-try ko kayang ito. Minsan sa umaga. Kasi ang meron ako is, andyan na siya. Wait mo ko Giùm chị luôn nha, phải kho lại ngoạn mấy cái bi á. Ayan, may notebook na. Tôi các anh chờ để xe phát xe. $44,000. Maraming partner. Ano tayo? Ano tayo? Pag nasa ibang bansa ka, gagawin mo lahat ng paraan para ma-entertain ang sarili, ano? Ayan. So, mga good little things. Oh, kailangan. So, lumabas ako, actually, sabi ko, kanina pa dapat ako palabas, medyo mainit. Hindi kasi nagkakalayo yung yung weather natin dito, tsaka yung dyan, dito, tsaka dyan sa atin sa Pinas. Siguro ngayon mga 27, pero iba, parang malagkit. Parang malagkit siya. So, past 5 na ako lumabas kasi nasusunog na talaga. Pakita ko sa inyo yung pera dito. Ito, parang 50 dyan sa atin. 50,000 dito. Ayan po, 50,000. So, 50,000. Ang ginagawa ko kasi medyo 22 pesos ang isang dong. So, ang ginagawa ko, parang inaano ko na lang siya, dinodoble. 22 pesos ba? 0.22. Parang ganun. Kaya itong 50,000 na to, mga nasa 100, basta 100 plus siya dun sa atin. Dinodoble ko. So, more or less, basta 100 plus ito, 120. Kasi yung 1M nasa 1.2, 1,200. Kaya, ayoko nang magbilang. Kaya lang kasi, dahil na nasa 1,000 siya, kala mo milyonaryo ka dito, no? Magkano ba yung 4M?
yung palitan. Kasi yung binigay ko sa cashier is 4M. Yung pinalipat ko sa bangka. So 4M. Ayun. Nakapag-transact na tayo. So, ilagay ko na ito. Meron palang ano dito. Meron palang tambayan dito. Mas maganda pala siya. O, diba? Parang nakakatakot maggastos. Kasi katulad nito, magkano. Ang binili ko lang ay notebook, isang mogu-mogu, tsaka yung Coke. That's already for 44,000. So, 44,000 sa atin mga nasa 100 plus. 100. Yan, mga 110, 120. Yan, pero parang 44,000. Nakakatakot. Nakakatakot gumastos. Kasi 1,000. Happy na ako kasi may notebook na ako. Ganun naman pala. Para lang ako ba. Basta meron akong notebook saan ako pumunta. Actually, ang laman ng bag ko. Libro. Ballpen, sombrero. Sabi ko kung saan ako magpunta. Tsaka pagsulat. Basta, nagsusulat ako. Sorry po, yung pumunta. Nakakatawa. Pambata siya. Football. No? Okay na to. Sulatan ko ng aking pagka nagme-meditation ako sa umaga. Bible reading ako. Halo-halo na kasi yung sinusulatan ko. May lista ng utang. So sabi ko, kailangan ko siyang i-transfer. Hindi maganda na pagka nagde-devotion ako. Yung sulatan ko iba-iba yung mga kasama sa notebook. So, eto, sabi ko, pag nakakita ko ng notebook, kahit na ilang simple, okay na to. Malagay yung sa loob. Masulatan ng kung ano-ano. Mami Eloy, gusto mo bang isama kita sa video? Okay lang ba sa'yo? Mag-live tayong dalawa. Comment ka po. Okay lang ba sa'yo? Sama kita sa video. Invite kita. Tapos accept mo kung gusto mo. You can join. Okay. Sige po. Malaki. Malaki siya. Mas may pwede talagang kumain. Yung iba mga pwedeng tambalan. May dalawang sukulan. I-try ko yung maglakad mamaya pa. Kasi parang lapit na lang. Sundan ko lang yung inano namin kanina. Ito kung
Angelica. Ang lapit ko niya. Ang bilis na rin nakarating. Hindi ko pa kasi alam to. Tapos may mga coffee shop dyan. So, at least mayroon akong puntahan. Akala ko kasi, doon lang ako napupunta sa may palengke. So, ito parang walang mga establishment dito. Wala ko nakikitang convenience store doon banda. Mga building sa parang mga local ng kainan siya. Pero dito pala, sa side na to meron. So, alam ko na kung saan ako po. So, hindi pa ano-ano yung aking camera kasi chine-check ako. May pumapasok ng mga messages. Sorry. So, excited ako dito. Pwede ko magbabasa ako. And sinisimulan ko na itong libro na Chocolate for Women's Spirit. Parang motivational na uplifting. Try ko na rin siyang magbasahin. So, sana pumupunta, nakakapag, ano ba, pasok isa sa laging din lang naman ako nasa bahay pag wala akong klase. Nakakaano din, nakakabunot din. Ako lang mag-isa, so, ayun, sabi ko, lalabas ako. Isip ko nga kasi talaga kanina. Sabi ko, lalabas ako, iikot-ikot ako. Tapos, sabi din kasi ng husband ko, familiarize mo yung lugar. Ikot-ikot ka. And sabi din naman ng friend ko na nauna sa akin dito, mas safe pa nga daw dito kaysa dyan sa atin, sabi niya. Kasi siya umuwi siya. Ang klase niya is from 7 to 8:30 ang klase niya. So, nakakarating siya minsan ng bahay, ng apartment, mga 9 o'clock na. Sabi niya, mas okay, mas safe nga dito eh. Sabi niya, ang ganun ba? Kasi may nag-offer sana sa akin yung klase part-time, 7 o'clock ng gabi hanggang 11. Parang hindi ko siya tinanggap. Sabi ko, yung idea lang ng 7 to 11. Kasi, syempre, yung mga nag-aaral ng English ng ganung oras, ano yun eh, yung mga galing sa work, tsaka sa school, kaya gabi sila pumapasok naman sa mga language center. Parang natakot ako kasi diyan sa atin, ano na ako eh, ang tawag dito, na-hold up na ako ng 2 beses. So parang mayroon talaga akong takot sa gabi. Not unless na nakasakay na ako sa bus or parang bumalik yung yung takot ko. Pero nga, yun nga, sabi niya, sana tinanggap mo kasi safe naman dito. Sabi niya, di mag-Gojek ka. Yung Gojek nga po dito, parang ang kasi yung sinakyan ko kanina. At kung mapapansin niyo po dun sa unang video ko, yung usual dito talaga yung motor. Tsaka yung helmet nila, akala mo pang helmet lang ng bike. Hindi katulad dyan sa atin na kailangan may tatak ng NTC, di ba? Otherwise, hinuhuli kapag ka hindi anong tawag doon, matibay yung tsaka hindi walang quality at hindi nakapasa o kaya hindi dumaan sa NTC ba yun. So, ayun. Marami talagang dito. Maraming may motor. Halos yun yung means of dito. Means ng transport. Although may bus, ang bus naman dito, siya, ang gobyerno yung siya yung nagpapatakbo. Parang before nung pandemic sa atin, di ba ganyan? So, ang bayad sa bus dito, one way, pag nagsakay ka, malayo o malapit, standard lang siya. Kung 6,000, 6,000. Kung 7,000. Kasi may mga bus na nagsisingil ng 7,000, meron naman naniningil ng 6,000. So, pag medyo malayo-layo naman yung ang kanilang biyahe, 8,000. So, sa minimum ng 6,000, ang singil nila to 8,000. So, malayo-malapit nila. So, ganun dito. Pero kung nagmamadali ka, ako kasi,
Nahirapan ako sa bus kasi walang gaano nakakaintindi talaga ng Ingles yung driver tsaka yung conductor. Binilo pa ako, although tinuruan na ako ng kaibigan kung gamitin yung pa. Nalilito pa ako. So, ginagawa ko na lang talaga. Medyo may kamahalan. Yung Gojek, parang angkas nga. Pero, wala, no choice. Yun na lang muna. Pagkasama ko yung kaibigan ko, nagbabas kami. Yun na lang ginagawa ko. O kaya ang ginagawa ko, bawat 2 rides dapat ng bus. Pag nalilito na ako, pagbaba ko ng first bus, doon ako mag-Gojek. Doon ako mag-book ng ride. So, ibig sabihin kahit pa paano, nakatipid-tipid na ako. Ganun na lang ang ginagawa. So, ayun, maghapon, hindi ako lumabas. Actually, ngayong Tuesday, hindi ako lumabas. Kaya sabi ko nitong 4 o'clock, nag-decide ako. So, kung naligo na nga ako at makalabas. Kasi parang, hindi rin maganda na lagi ka nasa loob. Ayan, so syempre, ano-ano din natin ang ating sarili for the mental health. Diba? So, ano ko muna ang aking mobile. Tayo namang mga Pinoy, kahit saan tayo dalhin, lumalaban tayo. Kaya lang minsan, ang maganda na nga lang kasi talaga ngayon, may social media siya. Napakadali. So, minsan, umagang ako, pa-video call ko, so sabay-sabay. Pero iba pa rin syempre yung magkakasama kayo. Diba? Yung talagang physically. Pero ganun talaga, may mga pagkakataon na hindi naman ganun ang sitwasyon. So, kailangan mag-adjust, kailangan mag-adapt. At ang nakakatuwa lang, kasi katulad niyan, ako dito, may kasama ako. Yun lang siguro talaga yung pinagpapasalamat ko na meron na akong kasamang kaibigan dito. Nauna na sa akin yung kaibigan ko, nandito din ang asawa niya. So kahit pa paano, meron akong may backup. So, may kausap, sabi niya sa akin, minsan, message niya ako, akit ka dito, sabi niya, kasi nasa 5th floor siya. Akit ka dito, manood tayo ng showtime. Diba? So, kaya halika, punta tayong palengke, o kaya dadaanan niya ako, kaya sabi ko sa kanya, pag nasa school pa siya, daan ka dito after ng klase mo, kasi sa 3rd floor ako. Nagluto ako. Tapos nagluto ako ng company. So, talagang may nakaseparate na din para sa kanila dahil para sila ng asawa niya, gabi na ako. So, bukas magluluto ako ng adobong pusit. So, nakaano na rin yun. Kasi nga, diba, naano din ako sa kanila. Pagka naman sila ang nagluluto, binibigyan din nila ako. Sa nakakatuwa. Kasi ako noong 2001, dalaga pa ako. Nung pumunta ako ng Holland, sa Europe, sa Netherlands. Nakakalungkot nung una na, although may pinsan ako, nasa Belgium, nadalaw naman niya ako at nakapunta din ako sa kanila. Pero yung mga first few weeks, nakalungkot na wala akong kakilalang Pinay doon. Until na may pinakilala din sa akin yung sa family ko. Taga Bisaya, yun eh. So, naging close friend ko doon siya. Pero syempre, iba yung talagang yung, alam mo na, eto kasi yung kaibigan ko dito, co-teacher ko na siya din sa Pinas. So, kahit pa paano, talagang masasabi mo na hindi ako gaano nalulungkot kasi nga meron akong kaibigan dito. Pero doon sa iba na mag-isa, as hindi pa nakakalabas ng bahay, talagang iba, yung sanity mo sa akin, ako, okay lang ako kasi kahit pa paano anytime pag wala akong klase, gusto ko lumabas, labas ako kasi yung commitment ko sa school lang sa bahay. Ako na lang mag-isa. So, walang nagko-control sa akin. Diba? So, ibig sabihin, nakagawa ko din kung anong gusto ko. Asay, paglabas na ng school. So,
kung saan ko na gustong tumambay, kung lalabas o mag-stay lang ba ako sa bahay pag wala naman akong schedule, okay lang sa akin. Okay lang. Pagdating sa bahay, kung kakain ba ako o hindi, kung magluluto ba ako o hindi. Ganun. So, at least kahit pa paano, maswerte na ganun yung arrangement na kung anong mayroon ako dito. Iba-iba lang ang sitwasyon, no? Pero kaya iba-iba din ang coping mechanism ng bawat isa, yung mga kapwa natin Pinay na nasa ibang bansa. Ito naman kasi choice ko din. Meron namang trabaho dyan sa Pinas, pero kasi talaga gusto ko mag-travel. Gusto ko talaga mag-travel at ayokong dumating, kasi mag-50 na ako next year. Sabi ko, nararamdaman ko na yung tuhod ko. Aba, minsan di na natitiklop ha. Sabi ko, hintayin ko pa ba yung 10 years pa bago ako mag-retire? Kasi nasa public school ko ako. Hintayin ko po yung 10 years? Ay, hindi na ako makaakit ng aeroplano. So, syempre, Japan. Sabi ko, parang gusto ko na ngayon na ako mag-travel na, yung travel na at the same time kumikita ka din naman. You go and see the world. At the same time kumikita ka. Hindi lang yung luxury lang. Hindi lang yung luxury lang na at least nasa labas ka. Kaya sabi ko, sige, pag mayroong opportunity abroad, and then na-open na ito sa akin ng kaibigan ko, tapos nandito naman. So sabi ko, sige, I'll go. Kasi naman experience-wise, ang kailangan, sabi nga, still the best, experience is the best teacher. Diba? So, ayun, nag-try ako ng luck. Kasama ko ang husband ko, actually, pinatid niya ako dito na noong 18, noong July 18. And then, noong 21, bumalik na siya ng Pinas. Ako na lang po yung nag-stay dito. Naayos na ako dito sa apartment, naihatid niya na ako bago po siya nakabalik. Pero if God's will na maging maayos, ulit try kong papuntahin sila ng December dito para magkakasama kami sa Pasko. Although walang Christmas vacation po dito, ang kanila pong holiday, which is New Year, na sincelebrate nila ng almost 10 days. February po yun, next year. Yan po yung holiday dito. But yung December po wala po silang holiday. Kasi hindi naman po Christian po yung ang kanila pong religion. So, iba po yung religion nila. So, ayan, magkaiba tayo ng holiday. Pero ganun pa man sa okay, sana ko. Kasi yun yung Christmas vacation yan sa atin. So, walang pasok. Lalo na yung anak ko, napakahirap niya. Umabsent kasi nasa UP Diliman siya. So, hopefully makapunta sila dito ng bakasyon niya ng December. Ayan yung pinagdakasal ko. Natuwa lang na travel. So, nakasama ko kasama ko dito ng 4 days kahit pa paano. And then dito pa, pag sa December, pinagdarasal ko dito maging maayos. Maging pa dito, yung financial status din, syempre. Kasi pag papunta dito, kailangan din talaga ng pera. Lagi naman natin kinukonsider yun siya. Sa lahat ng mga goals natin and plans. Yung pera, yung financial. Siyempre, walang magkakasakit siya sana, no? Yun naman ang natin. At hindi na umuulan dyan. Medyo grabe yung bagong dumating. So, dito naman sa, sabi nila, umuulan lang dito, pero walang bagyo. Hindi ito dinadaanan ng bagyo all throughout ng taon. Ayan. Although, halos kapitbahay natin siya. So, ang papunta natin doon, ito kasi, facing the Philippines, nasaan siya? Sa mapa. Kung titingnan natin ang mapa, nasa kaliwa siya, harap natin ang mapa. Ang Japan ay nasa taas natin. And then yung China dito, papunta dun upward ang
lagi yung bagyo. So sila, lihis sa kanila yung bagyo. Lihis. Tama. So hindi dito bumabagyo. Although umuulan naman siya. Pero wala siyang bagyo. So yun yung difference. Pero yung weather, halos ganun din. 26, 27, mainit din. Kaya kakulay natin sila. Pero yung walang gaano malaki ang katawan dito. Bibihira lang. Siguro kung mayroon man, may mga lahi na, hindi na siya talaga local. Pero yung mga Vietnamese mismo, mga petit sila. Dahil siguro na rin sa pagkain. Mahilig sila sa herbs. Mahilig talaga sila sa gulay. Yun napansin ko sa kanila. Which is yung natry ko din sa isda. Sorry. Pagka talaga namang maraming herbs, medyo nawawala din. Nabababasa yung lansa. Kaya lang talagang maanghang. Pagka nagsiserve talaga sila ng ng soup, ang daming dahon. Iba-iba. Napaka pa man din. Napaka lakas ng lasa tsaka ng amoy. Sabi ko nga, yung parang yung nilalagay kapag ka nga bagong panganak. Mga dahon na pinaghalo-halo. Yun yung pinapaligo sa mga bagong panganak. Yun yung naaalala ko noon sa amin sa probinsya, sa Bukid. Yun yung nilalagay nila sa Madam, kaya pagka ako nag-order ako ng food, yung nila, so, hindi ko na nilalagyan kasi nung una nag-try kami ng asawa ko maglagay, hindi namin siya makakain. Parang nanghinayang kami doon sa aming in-order kasi talagang grabe ang strange nung lasa. Tapos iba yung amoy, lasa. Ang nilalagay ko talaga yung toge. Marami silang mag-serve sa sauce. Ang kinukuha ko talaga lahat ng yun. Masarap siya talaga. Yung bani, try ko pa. May bani sila dito. Yan, mag-order ako. Papakita ko sa inyo yung bibili ako ng bani. Tinapay siya actually. French bread siya. Napaka-crunchy niya sa labas. Sa loob, medyo hollow siya kasi nilalagyan siya ng kung ano-ano. Pwedeng pork, grilled na pork, pwedeng ham, sausages, kung ano gusto mo, pwedeng egg. Tapos may mga dahon din sa loob. So, ayun. Worth 20, mayroon sa labas sa mga street food, may 20,000 sa mga nasa 46 pesos. Dito di ko alam baka 25, 29 sa titingnan natin sa menu mga menu. Hindi muna ako kakain ngayon ng rice kasi ang dami kong kinain kaninang tanghali. So, itatry ko muna. Yun muna yung kakainin ko. Actually, may rice pa ako doon. So, talagang sabi ko, itatry ko na once a day lang ang rice. Kasi, mura dito ng rice. 37 ang kilo. 36, 37 rice. So, sabi ko kung it's from 21 to 31, 11 days. And then, pagdating ng August 1, lilipat na ako dun sa 5th floor, katabi ng kaibigan ko. Kasi yung nag-occupy nung room na yun, katabi na dapat tilipatan ko, paalis ng August 1. Pero hindi siya natuloy umalis. Hindi yata nagkaintindihan dun sa lilipatan niya na apartment niya. So, nakiusap siya sa akin na kung pwede, doon na muna siya kasi yung staff sinabi na ako na nga yung doon nag-occupy noon. Pinagbigyan ko na, sabi ko, anyway, mas maliit kasi itong apartment ko.
Anyway, ako lang naman mag-isa. Ayaw niya kasing ano dun dahil sabi niya more than a year na daw siya doon. So, hinayaan ko na lang siya doon. Sige, sabi ko, dyan ka na lang. So, naging kaibigan ko din siya. Kaya, ayun, nagstay na ako dito. Which is, sa akin na, practical na din lang naman ako. Pinairal ko kasi 4 million yung binabayaran kayo ngayon, which is nasa 9,000 plus. Sa Pinas ay nasa 9,370 ang 4M. Doon sa taas, sa 5th floor, 6M yun. So, mga kulang-kulang 13,000. So, nakatipid na din ako ng 2M. Diba? Sabi ko, okay na, mga nasa 3,000 din ang natipid ko. So, sabi ko, okay na din. Kahit na hindi na ako makalipat doon. Kasi ako lang naman mag-isa. Tapos nasa 3rd floor lang siya. Sabi ko, mas easy access kasi ayoko rin naman lagi nag-elevator. Gusto ko pa rin naglalakad ko. Lalo na hindi naman ako lagi din umaalis. So, sabi ko, mas okay yung naglalakad kahit pa paano. So, sabi ko, okay na ako dito sa 3rd floor. Although, mas maganda sana kung nandun nga din ako sa 5th floor kasi katabi ko yung kaibigan ko. Sabi ko, okay na din. Kasi doon sa parang rooftop na yun. So, makikita mo na yung overlooking. Minsan, pasyal pa yun. Sabi ko, okay na din. Nakatipid na. yun eh. 3,000 din yung natipid natin. So, ayun. Yung oras na dyan sa atin, 7:28 na kasi 6:20 na. So, talagang sabi ko, lalabas ako at talaga tatambay muna. Mas maganda rin naman talagang lumabas-labas pag-ikot. So, lalakarin ko yan mamaya. Naalamin ko yung mga tindahan at ang bayan. Katuwa. Para alam ko kung saan ako pupunta. Hindi lang lagi sa palengke kasi gagawin ko lang, bibili lang ako ng maluluto. Katuwa kasi, mas mura dito. Gulay, yung 10 pisong okra, ang dami na. Yung 30, kala mo talagang isang plastic talaga. 15K na okra din nito. Isang puno sa plastic. So, binigyan ko din yung kaibigan. Kasi nga ang pompa nyo, 2 peraso, nasa 350. Diba? Eh, dyan sa atin, 500 daw yung kilo. Halos ganun din, pero dito usual lang siyang isang. Meron din siyang tulingan, may galunggong, may sapsap, may yung dilis, halos lahat. Tapos may nadaanan pa ako doon yung papunta ng airport, mga seafoods. Dami na siya, mura din siya. Sabi nga ng kaibigan ko, one time tayo, mag-eat all you can, nasa 137 lang daw yun. So, kulang-kulang 300. Diba? Ganun na daw yun. Tapos talagang magsawa ka daw sa seafood. Sabi ko, sige, puntahan natin. Kaya lang busy pa silang mag-asawa. Dami nilang racket. Dami nilang part-time. Nakatuwa kasi magkasama sila dito. Hindi naman magkasama sa lahat ng center. I mean, nandito sila parehas. Tapos, ayaw nilang mag-full-time na as in sa isang school lang. Gusto nila part-time. Kasi mayroon lang silang school na mayroon sila kasing company. Kasi yung company na yun, dinideploy sila sa iba't ibang schools. Halimbawa sa umaga, na pang klase nila. After ng klase nila, sa hapon ulit. So, uuwi muna sila. Sa bahay sila kakain. And then, magpapahinga, magnanap muna yan. Sa hapon, ayun, babalik na sila. O kaya sa gabi na, 7:30 to 8:30, ganun. So, may oras talaga sila. Umuwi muna sila ng bahay. Parang sabi ko, mas okay din yun.
Kasi pagpunta mo ng school, as in turo ka lang, walang paperworks talaga. Wala. Pagka mga bata ang handle mo, magle-lesson ka lang talaga, English. Tapos sila yung nag-a-assist sa mga bata, sa discipline, sila yung nagre-records. Wala kang gagawin talaga dito. Yung ESL teacher dito, not unless na nandoon ka sa mga big schools, international school. Ayun, may paperworks talaga din. Pero kung mga nasa center ka lang, kaya yung iba dito, mas gusto yung nasa center lang. May ikot-ikot ka lang. Malaki din naman per hour. Nasa 400,000 dong. So, mga 2 hours ka lang. Mga 2 hours ka lang dito, meron ka ng 1-2. 2 hours yun na. Okay, so 1-2 in peso yun. Diba? So, malaki talaga. Kaya maraming lumilipat ng pirma magturo. Yun naman kasi talaga ang ano nila dito, yung hiring nila. Kasi ginagaya na nila yung Singapore na nag-open, no? Para matuto na talaga ng English. Kasi yung mga locals dito, kahit professionals, kahit na doktor na sila, engineer, kahit teachers, no? Hindi sila marunong ng English. Kasi naman, understandable naman dahil wala naman yun sa curriculum nila. Sa atin, wala kinder, di ba? May subject talaga tayo na English. Sa isang private school nga, may reading, may writing pa eh. Magkaiba pa yun. So, may reading, may writing, may language, may literature pa. Diba? Pinaghiwa-hiwala yan. So, sila wala talaga. Kailangan nilang mag-enroll sa mga language schools, which is mahal, para mag-aral ng English language. O kaya naman yung mayayaman, nag-enroll sila sa pinag-aaral na nila yung mga anak nila sa international schools. Para talagang mayroon ng bilingual na yung school, ay yung turo. Natututo na yung mga anak nila kasi yung mga teachers doon, mga foreign teachers na talaga. So, natututo talaga sila mag-English. Pero karamihan pa rin talaga hindi sila marunong mag-English. Kaya yun ang problema dito talaga, communication. So, try natin bumili ng bani, mag-ikot-ikot. Nakakatuwa. Ako na ko na rin tong social media kahit pa paano. Yung mayroong ganito. In a way, di ba? Hindi lang siya libangan, nakakatuwa na naging paraan na rin ito para maraming mga Pinoy, maraming tao, hindi lang Pinoy ako. Ginawa na rin pagkakitaan itong social media. Pagiging digital pwede. So, bakit hindi, no? Try natin. I-career natin. Malay natin, no? Passive income din. So, nandito lang din naman lagi. Sabi ko nga, kung talagang pagpapalain ako dito sa pag-vlog, pagiging digital creator, hindi na ako, di ba, masyadong kukukay ng part-time. Ito lang yung gagawin ito. Trabaho din naman ito. Talagang pag-uusayan natin. Pag-uusayan ito. Kasi kahit pag-feature ako ng magagandang mga mapupuntahang mga lugar dito, medyo educational din ito. Para worth it naman yung pag-share natin. Hindi lang basta-basta tayo pag-share ng mga kung ano-anong videos. So, for now, kasi nagsisimula. So, gusto ko munang ma-feel sa mag-live muna tayo. Kasi, inaalam ko pa rin naman dito
saglit ang magpupuntahan. Pero soon, aaral din ako ng language kasi ang hirap lumusong ng hindi ka pa rin naman prepare. So sabi ko, ganito muna ako magla-live habang nag-establish ako ng page ko. Kasi lumipat ako mula dun sa FB profile ko. More than 10,000 na sana ko. Actually, dalawa na yung profile ko yung iniwan ko. Kasi nami-mess up yung mga FB friends ko at followers. At yung restrictions ko doon, hindi maalis-alis. Yung unoriginal content na nag-request na rin naman ako na ma-display. Kasi halos inalis ko na lahat ng mga videos ko at nag-upload ako ng mga bago. Parang hindi nawawala yung restrictions. Sabi ko, parang sayang ng oras ko dito. So, nung August 4, yung ginawa ko, nag-decide ako mag-put up ng gawa ulit. Sabi ko, page na lang ang gagawin ko parang mas maganda. So, kasi diba sa mga nakikita ko din sa mga digital creators na medyo malalaki na mas maganda din ang page kaysa sa profile sa FB profile na ginawang business page. So, hindi naman ako yun. Kaya nagsimula ulit ako. Pero sabi ko, okay lang. Mas maganda nga magsimula ulit at least clean slate. So, this time sabi ko, sana wala nang restrictions. Kaya ang gagawin ko, naisip ko nga kung gawin ay huwag na masyadong mag-upload ng mag-upload. Hindi, magde-live na lang ako. Kasi parang mas sure pagka-live na walang gaano na hindi madidetect na kung saan galing yung yung video mo. So yun yung naging idea ko, kaya sabi ko may manood o wala, magle-live na lang muna ako para kahit pa paano pag marami na akong friends or followers, doon na habang nagpaparami ng followers kasi bago pa lang naman ito yung minutes dito rin ako kukuha para dun sa ad streams. So, ganito nilang munang gagawin ko. At least, ayun, habang diba, tayo ay nakikipag-engage, naghahanap ang ating mga followers na mga magla-like ng aking page, ay magla-live na lang muna ako. Might as well do that kaysa sa mag-upload. Minsan kasi pag nag-edit din ako sa CapCut, kahit anong tanggal ko ng watermark dun sa dulo, ewan ko ba, minsan sumasablay pa din. Tinipindot ko na siya. May mga pagkakataon ng mga reels, talagang hindi natatanggalan. Nakakalimutan ko, hindi ko na malaman kung bakit. So, tinanggal ko naman yun. Bakit nandyan na naman? Mas safe pagka-live. So, sana supportahan niyo ako. Ako din naman, ganun din ang ginagawa ko sa mga kapwa ko dito na digital creator. Pinapanood ko at as much as possible, yung comment ko ay kung ano naman yung video. Hindi ako basta-basta lang nagko-comment. Pinapanood ko talaga siya ng video. Kasi alam ko rin naman yung feeling ng isang digital creator na gusto mo ganun ang mangyari sa iyo. So, syempre, alam ko rin naman lahat tayo yun ang hinahanap natin. So, yung gusto kong mangyari sa akin, hindi nagawa ko din yun sa iba. So, nakakatawa. Taray kung bumili ng bani. Katawa ng bag ko parang nasa puso. Kung naubos ang aking grace, later na lang. Kuha muna ako ng pera. Kasi parang bibili ako ng bani. Pag hindi ako sure sa kung magkano yung aking bibilhin, medyo nilalaki-lakihan ko na lang yung binibigay ko para
para maghintay na lang ako ng sukli. Kaysa sa magtatanong ako kung magkano. Tapos sasagutin ako, hindi ko rin naman naiintindihan. Kaya ganyan yung ginagawa ko. So, nag-prepare ako dito ng 100k. Bibili tayo. So, ano kaya? Ladrung, hotdog, sausage, sausage, banh mi with sausage. Yan. Ayun, banh mi with sausage. Ayun yung binasabi kong banh mi. Medyo madilim na sa labas. Yeah. Yeah. Okay. Kaya natanong nila kung ano ang ilalagay. Ayan yung bread. French toast, French bread. Nagdala niya yung asawa ko. Pero pagdating dun, din siya crispy.
Hindi na crunchy. Para nilang naman siyang sandwich. So, kaya lang tawag nito, kakaiba yung tinapay niya. Napaka-crunchy. So tayo. Hindi pa naman ganun kalakaan. Dilim. Oh, dami rito mga mga establishment. Ay, ganito pala yung usual na mga kapihan dito. Ayan. May mga upuan sa labas. May mga rin sila. Focus gardens. Ayan. Usual na yan. Talagang nagkakape sila sa labas. Hindi na ako nakapunta dito. Ayun, may Winmart siya. Residences din siya. May mga upuan sa labas. Kasi mahilig na sila magkape. Ayan, magkape na siya. Ayos lang nila. Pero akala ko walang ganito dito. Ayan, kaya na. Usual sa kanila. Naman na ako kasi mag-book ako ng ride. Maraming salamat po sa pagsama.